Yung nag-pray ka ng blessing, pero binigay sa'yo testing. Lord, bless me. Pero ang dumating problema, Lord, open doors. Pero parang ang lahat ng pinto ay nagsara. Lord, use me. Pero dumaan ka muna sa sakit, luha, at even sa paghihintay. Akala natin minsan na kapag nag-pray tayo ng blessing, automatic comfort ang kasunod. Pero minsan, ang daan papunta sa blessing ay testing. Hindi dahil hindi sinagot ng Panginoon ang panalangin mo. Baka sinasagot lang niya ito sa paraang magpapalakas muna sa iyo bago niya ipagkatiwala ang hinihingi mo. Ang sinabi kasi sa James chapter 1 verse 2 to 3, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Kita niyo po, ang pagsubok na daw ng ating pananampalataya ay nagdudulot ng pagpapahinuhod. Isa pa ang sabi ng 1 Peter 1:7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Isang bagay ang narealize ko, minsan ang sagot ni Lord sa prayer mo ay hindi agad promotion, kundi preparation. Hindi kanya tinitest para ipahamak ka. Tinitest ka niya para ihanda ka. Ang blessing kasi na nawalang maturity ay madaling masayang. Pero ang blessing na dumaan sa testing ay mas naaalagaan at napapakinabangan para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, hindi lang niya gustong pagpalain ka, gusto rin niyang baguhin ka. Tatlong bagay ang dapat mong maintindihan. Number one, testing reveals. Ipinapakita ng pagsubok kung gaano ka talaga kalalim magtiwala sa Diyos. Madaling magsabing, I trust God, I trust the Lord, kapag maayos kasi ang buhay, pero ang tunay na pananampalataya ay nahahayag kapag mahirap na ang sitwasyon. Number two, testing refines. Tinatanggal ng Diyos ang pride, impatience, at self-reliance. Katulad ng ginto na nililinis sa apoy, ang pananampalataya ay lalong nagiging dalisay sa gitna ng pagsubok. Number 3, testing rewards. Tandaan niyo po ito. Ang bawat pagsubok na nalalampasan kasama ang Diyos ay may layunin at pagpapala. Maaring hindi laging material ang reward. Minsan ito ay mas matibay na pananampalataya, mas malapit na relasyon kay Kristo, at mas malaking pagkakataong magamit ng Diyos. Parang yung buto, di ba? Kapag nagtanim ka ng buto, hindi agad bunga ang makikita mo. Una, ibinabain mo muna ito sa lupa. Madilim, tahimik, na walang nangyayari. Pero, ang panahon ng pagkakabaon ang siyang naghahanda para sa paglago. Ganon din po tayo. Kung pakaramdam mo ngayon ay nakabaon ka sa testing, hindi ka nililibing ng Diyos. Itinatanim ka lang niya para sa mas malaking ani. Tandaan niyo po ito. Huwag mong isipin na tinatanggalan ka ng Diyos dahil dumating ang testing. Baka yung testing kasi na yung mismo ang paraan ng Diyos para maihatid ka sa blessing. Minsan, ang greatest blessing ay hindi yung pagbabago ng sitwasyon mo, kundi yung pagbabago ng puso mo habang hinihintay mo ang sagot sa panalangin.